Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong Lihim ng Medalyon. Noong kumalma ang kapaligiran ay unti-unting tumingala ang lahat. Nakita nilang nakatayo lang ng tuwid si Magnus habang may pumapalibot sa kanya na ipo-ipo na may kasamang apoy. Iyon ang naging proteksyon niya upang hindi maapektuhan ng kapangyarihan ni Gaspar. "Hulaan ko, isa kang miyembro ng Death Council?" tanong pa ni Magnus. "Paano mo naman nasabi?" "Kasi kulang ka rin sa atensyon eh. May pasigaw-sigaw ka pang nalalaman. Para lang mapansin ka ng mga mahihinang nilalang na nandyan ka. E di sana nagdala ka ng megaphone para i-announce kung sino ka. Huwag kang mag-alala, kilala na kita. Ikaw si Gaspar. Kaya huwag ka nang mag-abalang magpakilala. Kung ako sa'yo, umalis ka na at iwan na ang pamayanang ito. Wala kang mapapala sa kanila dahil hindi sila aanib sa grupo ni Abraham. Kahit pa ubusin mo silang pagpapatayin." Sumagot naman si Gaspar na unti-unti nang bumababa mula sa pagkakalutang sa ere. "Ah, ganun ba? Kahit patayin sila ay hindi sila aanib. E di umanda silang lahat. Dahil pagkatapos kitang patayin, ay sila na ang isusunod ko." Pagkasabi lang noon ni Gaspar, ay mabilis na siyang umatake kay Magnus. Mabilis naman na nawala si Magnus. Lumubog ito sa lupa gamit ang kapangyarihan ni Tiran. Muli na lang naramdaman ni Gaspar na nasa likod niya na si Magnus. Kaya mabilis siyang lumingon para atakihin ito. Pero bago pa siya makalingon, ay isang malakas na suntok sa itaas kaunti ng kanyang balakang ang tumama sa kanya. Napaliyad siya sa sakit at tumalsik sa malayo. Agad din siyang nakatayo pero halatang nasaktan sa ataking iyon. Biglang nagkaroon ng itim na usok sa paligid ni Gaspar. Napasabi naman si Magnus, "Naku Gaspar, itigil mo na ang paghitit ng usok mula sa goma ng gulong. Masama yan sa baga. Ang itim pa naman ng usok oh." Galit na sumugod si Gaspar kay Magnus. Nakahanda naman si Magnus sa paglapit ni Gaspar. "Pyro, sa kamao ko!" Biglang nagliyab ang mga kamay ni Magnus na kulay dilaw. Pagkalapit ni Gaspar ay nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Bawat suntok ni Gaspar ay nasasalag ni Magnus ng kanyang braso. Pero ang mga suntok ni Magnus ay umaabot talaga sa pagmumuka ni Gaspar. Maging ang suntok sa tagiliran, kahit paharangan ng siko ay tagos pa rin. "Magnus, tapusin mo na siya!" Sigaw pa ni Pyro sa loob ng isipan ni Magnus. Sumagot naman si Magnus, "Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko?" Sumagot naman muli si Pyro, "Masyado kang mahina sumuntok! Palibasa, puro paglalabas ng enerhiya ang ginagawa mo sa malanding babaeng iyon! Kaya ang hina mo tuloy ngayon! Bigyan mo na kasi ako ng mas mataas na antas na apoy kung gusto mong matapos na ito agad. Hindi iyong pangsinaing na apoy lang ang ibibigay mo, tapos gusto mo makatunaw ako ng bakal? Ang dami mong reklamo! Oh, heto!" Wika pa ni Pyro. Tapos ang dilaw na apoy sa kamay ni Magnus ay naging pula hanggang sa maging kulay asul na. Nanlaki ang mga mata ni Gaspar nang makita niya iyon. Alam niyang iyon na ang ikatlong antas ng mahiwagang apoy. "Animus, pahiram ng bilis!" Sigaw pa ni Magnus. Sa isang iglap lang ay naroon na si Magnus sa harapan ni Gaspar gamit ang bilis ng hangin at buong lakas na ibinaon ang suntok sa dibdib nito. Nagawa pang maiharang ni Gaspar ang kanyang dalawang braso sa kanyang dibdib, pero tumagos pa rin ang suntok ni Magnus hanggang sa likuran ng kanyang katawan. Natigilan sa pagkilos si Gaspar habang dilat na dilat ang mga mata. Noong bunutin ni Magnus ang kanyang kamay, ay bigla na lang naging abo si Gaspar. Naglakad si Magnus papalapit kay Martin na nakabulagta pa sa lupa dahil sa lubha ng pinsalang natamo nito.
Hindi pa rin noon namamatay ang apoy sa kamay ni Magnus, kaya nagsimula ng kabahan si Martin na baka siya na ang isunod ni Magnus na paslangin. Nagsalita naman si Pyro sa loob ni Magnus. "Yan, Magnus! Tama yan! Tapusin mo na ang bangkilan na yan! Pati lahat ng narito!" Noong naroon na nakatayo si Magnus sa harapan ni Martin, ay sinabi nito, "Martin, regalo ko na sa iyo ang pangalawang buhay mo ngayon. Siguraduhin mong magpapatuloy ang maayos na batas ng iyong pamayanan. Walang mangbibiktima ng inosenteng tao. Kapag may nabalitaan akong patayan dito na gawa ng mga bangkilan, ikaw ang uunahin ko bago ko lipulin ang lahat ng bangkilan sa lalawigang ito." Sumagot naman si Martin, "Ha? Paano kung yung mga natitirang tauhan ni Gilberto ang may gawa?" "E di ngayon pa lang, simulan mo nang tugisin lahat ng natitirang tauhan ni Gilberto. Walang kahit isa sa kanila ang inosente. Matagal kaming nagmanman sa ginagawa ng kanilang lipi. Kaya mula ngayon, sagutin mo ang kaligtasan ng lalawigang ito laban sa mga aswang at iba pang mapanganib na mga nilalang. Dahil kung hindi, magbabalik ako at matitikman mo ang sinapit ni Gaspar." "Oo, Magnus, gagawin ko ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa lalawigang ito." Nanginginig na wika pa ni Martin dahil ramdam niyang ibang tao na ang Magnus na kaharap niya. Hindi na kasing kalmado at mapagpakumbaba na nakaharap niya noong nakaraang araw. Lumapit naman si Maris sabay sabing, "Sigurado ka, Magnus? Ipapalipol mo lahat ng natirang mga bangkilan sa panig ni Gilberto? Mga kabataan ng karamihan sa kanila na wala pa sa edad 20. Hindi mo man lang mabibigyan ng pangalawang pagkakataon na magbago?" Nagsalubong naman ang mga kilay ni Magnus sabay tingin kay Maris. "Bakit, Maris? Mabibigyan pa ba nila ng pangalawang pagkakataon ang mga pinatay nila? Nakapatay na sila. Kaya kailangan nilang pagbayaran ng kanilang buhay para magkaroon ang lahat ng mga pinatay nila ng hustisya. Para magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga pinatay nila." Sumagot namang muli si Maris. "Ganyan ka na ba katigas ngayon, Magnus? Halos wala ka ng pinagkaiba sa mga gabay mo na mga walang puso." Pagkasabi lang noon ni Maris, ay biglang umihip ng malakas ang hangin na tila may mabubuong ipo-ipo. Muli ring nag-apoy ang mga kamay ni Magnus at yumanig ang lupa. Nagsalita naman si Maris. "Ano mga gabay? Pati ako sasaktan nyo dahil hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa nyo?" Huminga ng malalim si Magnus bago nagsalita. "Maris, isa akong tagabantay. Bahagi ito ng aking tungkulin. Ang lipulin lahat ng nakaambang panganib sa mga tao. Kung hindi ka sumasang-ayon sa pamamaraan ko, siguro hindi ka na dapat sumama pa sa mga misyon ko. Magbabanggaan lang ang mga prinsipyo natin. Tsaka diba, nasa ibisan ang trabaho mo? Anong ginagawa mo dito sa Luzon? Para magliwaliw at enjoyin ang buhay? Sino ngayon sa atin ang hindi ginagampanan ng maayos ang tungkulin? Aalis na kami sa loob ng 10 minuto. Kapag wala ka pa pagkalipas ng 10 minutong iyon, aalis na kami ni Tasyo ng kami lang." Matigas na pagkakasabi pa ni Magnus at naglakad na papabalik sa mansyon at kinuha ang mga gamit. Pagkabalik niya sa may pintuan ng mansyon ay naroon na si Tasyo. Dala na rin ang bag nito. Tinignan niya ang kanyang relo. 8 minuto pa lang ang nakalilipas. Umabot na lang ng 10 ay wala pa rin si Maris. Naghintay pa sila ng 5 minuto pero walang Maris ang sumipot. Kaya naglakad na sila papalabas. Naroon naman sa labas, nakatingin lang sina Martin kasama ang mga anak nito. "Martin, tumupad ka sa pangako mo. Wala tayong magiging problema doon. Tandaan mo, kahit saan kayo magtago ay mahahanap ko kayo. Hanggat lumalanghap kayo ng hangin, gumagamit ng tubig at tumatapak sa lupa, mararamdaman ko kung nasaan kayo. Dahil lahat ng nabanggit ko ay mga elementong hawak ko." "Oo, Magnus, makakaasa ka." Maiksing wika pa ni Martin. "Erin, salamat sa pag-aasikaso mo sa akin ng ilang araw na pananatili ko rito. Sana kung magkakatagpo man tayo muli,
ay hindi sa ganitong pagkakataon. Nagsalita rin si Tasyo. Joan, salamat rin ha. Nag-enjoy ako na nakasama ka. Masaya ka kasama at hindi boring. Tumango lang ang mga dalaga. Tapos nagsimula ng maglakad sina Magnus at Tasyo papalabas ng pamayanang iyon. Habang papalayo ay bumulong si Magnus. Tasyo, magbukas ka na ng flashlight. Kapag ako natapilok, kahiya-hiya talagang itsura natin dito. Wala na akong makita eh. Ha? Nasaan ang talent mo na makakita sa dilim? Ano ka ba? Pang-emergency use only lang yun. Dali-dali namang naglabas ng flashlight si Tasyo. Mags, ngayon ko lang na-realize, ang bangis pala talaga ng kapangyarihan mo. Isipin mo, lumanghap lang ng hangin ay malalaman mo na kung nasaan sila. Tapos pati pagtapak sa lupa ay mararamdaman mo rin. Pabulong naman na sumagot si Magnus. Ano ka ba? Joke lang yun. Tinatakot ko lang si Martin para tumupad sa pangako niya. Ha? Talaga? Akala ko naman seryoso ka doon. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Mabuko pa yung mga sinabi ko. Kakamot-kamot na lang si Tasyo ng ulo habang naglalakad. Sa kabilang banda naman ay hindi matanggap ni Maris na pagsasalitaan siya ni Magnus ng ganoon. Gustuhin niya mang kumontra kay Magnus pero alam niya sa puso niya na tama naman ang mga sinabi ng binata. Nanatili lang siya sa isang silid na hindi nakasindi ang ilaw habang nakatanaw kina Magnus na papaalis ng pamayanan. Saan nga pala tayo nito pupunta, Mags? Tanong pa ni Tasyo. Hindi ko pa alam eh. Bumaba na muna tayo. Sa Maynila na muna tayo magpalipas ng oras habang nag-iisip pa ako ng mga bagong plano. Okay, sige Mags. Pero Mags, ngayon na tayo babiyahe? Wala pa tayong tulog ah. E di mag-check-in muna tayo sa isang hotel. Tapos alis tayo ng maaga bukas papabalik ng Maynila. Sige Mags, ayos yan. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkababa ay agad naghanap ng makakainan bago tumuloy sa isang hotel. Kinabukasan ay lumuwas na ang dalawa ng Maynila. Pagkarating nila ay agad dumiretso si Tasyo sa kanilang opisina. Si Magnus naman ay kumuha na muna ng hotel na mapagpapahingahan ng ilang araw. Noong sumapit ang gabi ay nakita ni Magnus na nagriring ang cellphone niya. Akala niya ay si Maris kaya dali-dali niya yung kinuha. Pero nakita niyang si Tasyo pala iyon. Hello Tasyo, bakit? Mags, may bago akong assignment eh. Dito lang iyon sa NCR. May pinapaimbestigahan lang ng mga cold cases. Baka buwan ang abutin bago ko ito matapos. Hindi na muna ako makakasama sa misyon mo. Ah, ganun ba? Sige, okay lang. Hindi ko pa rin naman alam kung saan ang sunod kong lakad. Sige Mags, tatawag-tawagan na lang din kita kapag malapit na akong matapos sa bago kong assignment. Pero kung may emergency ka naman at kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. Pwede naman ako sumaglit para umalalay sa'yo. Okay Tasyo, sige salamat. Babalitaan na lang din kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Sige Mags. Okay. Paalam pa nila sa isa't isa. Nakatulala si Magnus habang nakatingin sa bintana ng hotel. Tanaw niya ang malawak na syudad. Inisip niya kung saan siya sunod na pupunta pero wala pa siyang maisip. Hanggang sa magdesisyon siyang umuwi na lang muna sa Bohol para madalaw ang tribo niya. Siyempre hindi niya naman kadugo ang mga iyon pero pamilya na ang turing niya sa kanila. Kaya mas maigi nang tawaging kanyang sariling tribo. Kinabukasan, buong maghapon siyang nasa Divisoria. May mga binili rin siya sa mall ng mga pampasalubong. Maluwag naman ang sasakyan niyang Pajero, kaya kakasya kahit gaano pa karami ang ikarga niyang mga pasalubong. Kinagabihan ay maaga rin siyang natulog dahil balak niyang bumiyahe kinabukasan at kapag nakaramdam ng pagod sa pagmamaneho ay hihinto muna siya sa isang lugar at hahanap ng hotel na mapagpapalipasan ng gabi. Hindi naman siya nagmamadaling makauwi.
Hindi rin naman alam ng mga uuwian niya na darating siya. Noong makarating siya ng Bicol ay naisipan niyang daanan uli iyong kinainan nila dati ni Mang Ambo. Iyong masarap na ginataang karne ng alimasag na binalot sa dahon ng gabi. Hapon pa lang iyon, mga nasa pasado 5:00, iyong nag-aagaw ang liwanag at dilim. Pagkarating doon, nakita ni Magnus ang matandang babae na dating lumapit sa kanya at nagbigay ng babala. Kinuha niya ang isang bote ng tubig sa loob ng sasakyan at isang pares ng sandwich na binili niya sa kainan sa Maynila para sana makain niya sa biyahe. Pero hindi niya na naalala pang kainin, kaya kinuha niya na lang para ibigay sa matanda. "Lola, para sa inyo." Hindi agad umimik ang matandang iyon, tumitig lang sa kanya. "Buhay ka, nakatakda! Nalampasan mo ang mga banta sa iyong kamatayan at hindi ka na ngayon nag-iisa. 5 na kayo sa iisang katauhan." "Ha? Nakikita mo po ang mga gabay ko, Lola?" "Hindi, apo. Nararamdaman ko lang ang presensya nila. 2 sa kanila ay masyadong matapang. Tapos 2 naman ang medyo kalmado lang at marunong magtimpi." Napangiti naman si Magnus sa narinig. "Nagagalak akong makita kang muli, nakatakda. Ikaw pa lang ang unang tao na nakita ko ang kapalaran na hindi natupad." Lola, ang tawag po nila sa akin ay tagabantay. Dahil tagabantay po ako ng mga elemento, hindi po nakatakda." Ganun ba, iho? Sige, mula ngayon, tatawagin na lang din kitang tagabantay. Hindi na nakatakda. Nasaan nga pala ang mga kasama mo dati?" Wala po, Lola. Ako lang. Ako lang din naman kasi ang lumuwas ng Maynila. Naroon silang lahat sa Bohol." "Lola, halika po, sabayan niyo akong kumain. Para naman hindi malungkot ang paghahapunan ko." "Maraming salamat, iho. Matagal ko ng pangarap matikman ang niluluto nilang laman ng alimango dyan. Kaso hindi ko naman mabili dahil wala akong sapat na pera." Ganun po ba? Di iyon po ang iuulam natin. Mag-order tayo ng marami." Dinala na nga ni Magnus ang matanda sa loob ng restaurant. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Nagpakilala ang matanda na siya si Lola Auring. Dati raw ay kasama niya ang kanyang mga apo sa bahay, pero nagalit ang mga ito sa kanya dahil sinasaway niya sa pakikipagbarkada sa mga masasamang impluensya. Sinabi niya rin kasi ang nakikita niyang masamang kapalaran na paparating sa kanila. Pero hindi ang mga iyon naniniwala. Bagkus ay sinasabi raw na si Lola Auring ang nagdadala ng malas sa kanila dahil sa kabaliwan nito. Kaya iniwanan na lang nila mag-isa ang matanda at napilitan itong mamalimos habang hindi pa nakapag-harvest ng iilang pirasong gulay na tanim nito sa kanyang bakuran. Matapos makakain ay sinabi ni Magnus, "Lola, pwede niyo ba akong dalhin sa bahay niyo?" Sabi naman ng matanda, "Hala, iho, wag na, nakakahiya. Pangit at sira-sira ang bahay ko." Sabi naman ni Magnus muli, "Sige na po, gusto ko lang masilip." Wala nang nagawa ang matanda, kundi ang dalhin sa bahay niya si Magnus. Umasok sila sa isang kubo na sira-sira talaga ang itsura. Maging ang bubong ay butas-butas na rin. May isang kapitbahay iyon na may kalumaan na rin ang kubo. "Lola, kaano-ano niyo po ang mga nakatira dyan?" Hindi ko sila kamag-anak, iho. Pero mabait sila sa akin. Kapag may pagkain sila, ay binibigyan din ako paminsan-minsan. Mahirap lang din ang pamumuhay ng 2 yan." "Ha? Bakit po 2? Biglaan ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Kaya silang magkapatid lang ang naiwan. Nasa 18 taong gulang lang ang panganay na si Isay. Tapos ang bunso naman na si Louie ay nasa 10 taong gulang lang. Sideline lang din ang kanilang hanap buhay. Minsan, tumatanggap ng palinis bahay ang si Isay.
Tapos minsan naman naglalabada. Sila lang ang pumapansin sa akin rito at nagbibigay ng tulong kapag meron silang kaunting pagkain. Naisipan ni Magnus na tulungan ang lola, pati na rin ang kapitbahay nito. Lola, gusto ko po kayong tulungan. Gusto ko ring idamay ang magkapatid na iyan kasi may mabuti silang loob dahil tinutulungan nila kayo. Anong balak mo, iho? Lola, pwede ba natin silang makausap? Oo naman, halika. Pumunta na nga sila sa bahay noong magkapatid. Isay! Isay! Louie! Nariyan ba kayo? Ang bata naman ang nagbukas ng pintuan. Bakit po, Lola Auring? Nasaan si ate mo? Masama po ang pakiramdam. Ubo po ng ubo si ate. Pwede ko bang makita? Boy, pwede ko bang makita si ate mo? Tanong pa ni Magnus. Sumagot naman ang bata. Hindi po pwede. Lalaki ka eh. Dalaga pa si ate ko. Si Lola Auring lang ang pwede. Sabi naman ng matanda. Iyo, siya si Magnus. Mula siya sa lahi ng mga babaylan. Mabuti siyang tao. May maitutulong siya sa ate mo at sa atin. Mabilis namang gumilid ang bata para padaanin sa pagpasok si Magnus. Pagkapasok ng dalawa sa loob. Hala! Ang taas ng lagnat mo, Isay! Bulalas pa ng matanda pero wala nang malay ang dalaga. Umuungol lamang iyon. Lumapit din si Magnus at kinapa ang noo ng dalaga. Lola Auring, dalhin na natin siya sa ospital. Mukhang maliban sa lagnat ay may iba pa siyang karamdaman. May dugo rin ang dura niya eh. Wika pa ni Magnus sabay turo sa lupa. Iho, alam mo naman siguro kung gaano kami kasalat sa buhay. Wala kaming kakayahan para magpa-ospital. Ako na po ang bahala sa mga gastusin, Lola Auring. Totoy, magdala ka ng damit na bihisa ni ate mo. Ilagay mo sa bag. Pupunta tayo ng ospital. Pahingi na rin muna ng kumot na malinis. Nag-abot naman agad ang bata ng kumot. Ibinalot doon ni Magnus ang dalaga na walang kaalam-alam sa mga nangyayari dahil wala nga itong malay. Magkakasama na silang nagtungo sa sasakyan ni Magnus at nagpunta sa ospital. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 112. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar.
Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha, at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon, at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.